Good morning po. Patuloy po tayong lalapit sa Panginoon. Medyo late na po ang aking pagkakaroon ng devotion, pero nauna na po yung panalangin sa kanina. Pasalamat sa ating Diyos na tuloy naman po na dapat everyday ay nagpapasalamat po tayo dahil napakalaking bagay po ito sa ating buhay, sapagkat ika nga ay pag nagpapasalamat tayo everyday, ang Diyos po ay patuloy pong nalulugod po sa atin. Kasi kung titignan po natin mga kapatid, ang pagpasalamat po natin ay hiningi rin niya ng Panginoon at nilagay po yun sa ating mga puso. Nang tayo po ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon po tayo ang tinatawag na paggunita at pagdakila sa ating Diyos na buhay, na kung saan po na siya mismo ang nagsimula po ng ating buhay, nagbigay sa atin ng mga bagay-bagay na kinakabilangan natin, anumang bagay na kinakalagyan po natin, kaya dapat siyempre salamatan. Ang talata ko po ay yung pong Roma chapter 5, tatlong talata, yung 4, 5, 6 na pinapakita po rito na yun daw pong pagtitiis po natin nagbubunga po ng magandang ugali, at ang magandang ugali nagbubunga po ng pag-asa. At sa piling po ng Diyos, hindi na po tayo mapapahiya, sapagkat ang si Kristo Jesus nung tayo hindi pa nakakilala, may mahina pa tayo, pero nung dumating po sa punto na kilala po natin ang Panginoon sa Kristo, ay nagkaroon po tayo ng kalakasan nagmumula po sa ating Diyos at maging kaligtasan. At kaya nga po, dalas kong binabanggit na ang ating pong pananampalataya po talaga ay kailangan po ng pagtitiis. Pero ang pagtitiis po na binibigay natin ng sitwasyon natin ng ating Diyos, ay iba ho sa pagtitiis na naranasan natin. Kasi itong pagtitiis ng ito ay pinapahintulutan po ng Panginoon para po ma-build up po tayo, ma-build po yung karakter na gusto mangyari po sa atin. Nga po yung karakter na mapagpakumbaba, mapagpasalamat, palasamba, naninindigan sa katotohanan, naninindigan sa salita po ng Diyos. At ang pinakamaganda po rito mga kapatid, yung ating pong pagtitiis ay hindi po tayo mapapahiya at hindi po tayo hihiyain ng Diyos. Minsan kasi tayo may mga pagkataon, pag lumapit po tayo sa mga iba, minsan napapahiya po tayo sa paglapit sa kanila. Dahil nga, siyempre minsan may mga pagkakataon na meron din sila mga pangailangan, meron din sila mga ginagawa. So sometimes po yung ating pong paglapit kung minsan sa kanila ay minsan nalagay po tayo sa parang napapahiya po tayo, hindi po napagbibigyan kung ano man po kahilingan natin. Nawawalan ho tayo ng pag-asa. Pero sa Panginoon po iba, ipagtiis natin, nagbubunga ng magandang ugali, at ang pinakamaganda po dito, hindi po tayo mapapahiya pag lumapit po tayo sa ating Diyos. Pangalawa, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Always po, pagka tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, naroon po yung pag-asa na pinagkakaloob ng ating Diyos. At hindi po tayo nagkamali ng nilapitan, sapagkat ang Diyos po ang may gawa ng langit at lupa. At si Kristo rin po ang nagbigay sa atin ng pananampalataya, na kung saan po lagi sa atin pinapaalala ng banal na Espiritu. So, kung meron po tayong mga dinadaan at mga bagay-bagay pa rin sa buhay, magtiis lang po tayo. Hindi dahil wala natin magawa, kundi nagtitiis tayo dahil alam natin nagiging mabuti ang ating mga pag-uugali at yung pag-asang pagkakalab sa atin ng Diyos ay tunay at makatotohanan lamang. Kaya naman salamat sa Panginoon na tayo pong lahat ay patuloy pong gumagawa ng mga bagay na kung saan sa ikararangal po ng ating Diyos at kalalwalhati po ng ating Diyos, sapagkat dapat siyang luwalhatiin magpakailan. Siya ang Diyos na buhay na hindi nagbabago. So pagpray pa rin po natin mga kapatid, ang ating church, ang liderato, at ang mga bagay na kailangan pang mangyari sa ating church, at patuloy na kalooban nawa ng Diyos ang patuloy pong magkaroon ng kapahayagan po sa ating buhay, especially po sa ating pong mga pamilya, anak, magulang, kapatid, na kung saan po ang church natin ang siya nagsisilbing
pinaka-hospital. Ang church po nagsisilbing pinaka-pamilya po natin na pinagsama-sama po ng ating Diyos ng buhay. At salamat ng marami sapagkat patuloy tayong nagiging tapat po sa ating Panginoon. Salamat po.